Okay, magandang araw sa atin lahat mga kababayan, saan man panig kayo ng daigdig naron. Dito na naman tayo sa another episode ng ating vlogs. Padong Aratelis po. Pag-uusapan natin ngayon, ito po, no, 8 milyon di umano ang binayad sa mga sospek na bumaliktad sa pagtuturo kay Congressman Tebes at kay Miranda bilang mga ah, mastermind ng Digamo Slay. Pag-uusapan din po natin, ito po, 21 mga estudyante lang dinakip o anong tawag doon? Nasa pag-iingat ng mga kasundaluhan ay sumuko pala, no? Yan po mga pag-uusapan natin at iba pa mga balita, yung mga minority leader ng House, si Coco Pimentel ng Senate at saka si Lagman naman ng House of Representatives. Ano po ang kanilang susunod na hakbang sa Maharlika Bill? Yan po mga pag-uusapan natin, pero bago yan, kung bago ka pa lang dito sa ating channel, mag-subscribe ka na. Dahil ito lang ang tayong channel na may kinikilingan, may pinapanigan, una sa balita, huli sa impormasyon, kaya ano pang hinihintay nyo? Pindot na, okay. Unahin na po natin to, no? I-congratulate po muna natin ang ating mga kasundaluhan, no? AFP. Dahil po yung pong pinapakalat at pinananawagan ng UP, yung mga estudyante raw po ng UP, ito po, yung UP students abducted by military, no? Ay kasama po dito sa 21 o 21 NTFL CAC dyan po sa Cagayan. Sumuko po sila kay Cagayan Governor Mamba. Talagang sunod-sunod po. Tapos sa isang banda po may balita naman na dati rin pong estudyante, naging aktivista, napatay rin po bilang toong kaganapan na ngayon po nalalantad sa atin, no? Congratulations na rin sa panelista. Gayahin nyo na lang po. Wala namang pong problema. Idealistic talaga tayo nung tayo yung mga estudyante. Ganun talaga, di ba? Bahagi po yan ng paglaki. Pero kung ako po sa inyo, ang gagayahin ko po bilang estudyante ay yung anak po ni Teddy Casino at saka ni Sarate na nag-aaral po sa exclusive school, di ba? Si Teddy Casino, kung hindi ako nagkakamali, sa De La Salle po nag-aaral yung anak. At si Sarate naman po ay sa Europe nag-aaral yung anak. So, kung ako po, no, ang estudyante na total, idolo nyo naman sila, si Casino at si Sarate, gayahin nyo na rin, no? Kung paano nila yung kanilang mga anak ay pinag-aaral para magkaroon ng magandang kinabukasan. Di ganun na rin po yung gawin ninyo. Okay, so congratulations po sa mga sumuko. Siguro, alam po namin, mga Pilipino po yan, no? Huwag po tayong magalit sa lahat. Kasi po lalo na yung mga estudyante, no? Pilipino po yan, natuto po sa paaralan, namulat po, gusto po nilang baguhin yung mga nakikita nilang problema. Pero okay po at na kahit papano ay naibalik po sila, no? Yung paglutas po ng problema, lalo na po yung mga sinisigaw na kahirapan, 50 years na po yan, trinay nyo, no? Nakasama naman kayo sa huling bahagi. 50 years na po yan. Baka naman hindi po yan yung solusyon talaga. Di po ba? Baka naman po yung solusyon sa pag-unlad ng bansa ay yung magagaling na tao ay makasama ng gobyerno para yung mga magagandang ideya ay maipatupad po ninyo. Okay. So, congrats po sa 21 na kasama po yung mga dating estudyante na nagbalik loob sa pamahalaan, no? Hindi po natin alam kung ano po nagtulak sa kanila para sumuko. Kahit po sabihin nyo na sila ay nahirapan lang,
kaya napilitan sumuko, maganda pa rin pong chance yun para sila ay maging bahagi muli ng ating buhay. Baka matatalino po yung mga yan. Baka makatulong kayo balang araw. Maging mga leader kayo ng bansa. Di po ba? Okay. Punta na po tayo. Punta na po tayo rito sa ating iba pang balita. Ito naman po, sa usapin po ng Itbulaga. Alam po ninyo, sabi nga, nagkabiglaanan, pare-pareho po, wala pong Itbulaga ngayon, no? Kasi hinahanap ko po, parang wala pang Itbulaga kasi wala namang pumalit na mga host. Tingin ko naman, no? Sa isang banda naman, ilang taon na po kaya sila Tito Vic and Joey? Parang mga 70 plus na yata. 'Di ba? Sila Tito tsaka si Joey. Hindi ko alam, basta malapit na po mag-70 yan eh. Alam niyo po yung edad po nila, hindi na rin naman po sila tatagal pa kaya ng 20 years yan, 90 years old sila, nag-Itbulaga pa rin. Sana nakita yun. Kung ako kay Halusos, makadagdag lang tayo, maiba lang tayo ng kwento, no? Makidagdag lang po tayo sa mga pag-iisipan. Alam niyo po kung ako kay Halusos, yung may-ari po ng tape, kaysa po kasi ang parang ginawa nila lahat para no, makipag-deal kala Tito Vic and Joey. Kung ako kay sa tape, ang ginawa ko, sa totoo lang po, no? Maraming loyal po sa atin sa Tito Vic and Joey, pero ang realidad po, ang nagdadala na po sa Itbulaga, sila sila Jose, si Wally, tsaka si Paulo, yung jowa Pau, di ba? 70 si Tito and Joey, mas matanda si Joe, 70 na. Kung ako sa tape, ang ginawa ko, binigyan mo ng offer na ng matindi-tindi yung yung jowa Pau. Kahit yun lang itira mo, 'di ba? Kasi lahatan eh. Ang gusto kasi ng Tito Vic and Joey, ma-retain sila, parang ganun eh. Tapos mukhang nakikipag-deal naman yung mga Halusos. Hindi naman po ako, wala po akong pakialam sa away na yan. Pero kung ako po si Halusos, sana ang inopera nyo na lang na malaking offer, yung hindi talaga nila matatanggihan, yung si Jose, si Wally, tsaka si Paulo. Yung tatlo lang, tapos the rest, okay na, kahit sumama na sila kay Tito Vic and Joey. Kung yung sweldo ni Tito Vic and Joey, binigay nyo kay Jose, Wally, tsaka di, may laban-laban pa yung Itbulaga ni Jose, Wally. Maaring sa simula sasabihin na wala silang utang na loob, di ba? Ganun lang talaga eh. Hindi naman habang panahon yan. Ang showbiz kasi, sikat ka ngayon, ikaw ang sentro, tapos pagkatapos niyan, mababaliwala ka na. Ganun lang po ang showbiz eh. Tignan niyo po si Willie Rebillame, di ba? Parang nung kasikatan ni Willie Rebillame, putya, kahit saan mo ilagay, kahit saan siya. Sana, siguro kung yung sweldo ni Tito Vic and Joey, inoffer nyo kay Wally, Jose, at saka kay Paulo, baka meron pa kayong host ngayon. Magpapaalam lang sila. Sasama loob ng TBJ sa kanila. Pero ganun talaga eh. Bata pa sila eh. Tito Vic and Joey, naging multi-millionaire na sila. Ang dami ng kinita niya sa showbiz eh, di ba? Yun sana yung chance na ni Wally, nila Jose na mag-shine naman talaga. Okay. Hindi siguro kasi ang Tito Vic and Joey, ganun po sila nagsimula. Alam niyo po ba yung istorya nila? Galing po sila sa student canteen. Di ba? Tapos within 2 years, tinalo na sila. Kasi binabasa ko yung kwento eh. Yung kwento ng Itbulaga eh. Galing pala talaga sila sa student canteen.
yung Tito Vic and Joey. O, yun lang talaga. Hindi sila kasing, baka inoperan din sila Wally tsaka si Jose, no? Pero hindi sila kasing lakas ng loob ng Tito Vic and Joey nung kinalaban nila yung, at that time, number 1, yung student canteen. Ganun po talaga ang showbiz. Kayo naman, no? Lahat sila galing sa one ball. Madaling sabihin niyan, boss, sa Pinoy, importante pa rin ang tumanaw. Sa bagay. Kaya lang, kung ako kasi, no? Kung ako si Alosos, kasi katulad ngayon, wala silang inoperan. Ang tinutukan nila ng makausap yung Tito Vic and Joey. Wala natira ngayon sa host nila. Kahit sabihin pa na meron pa silang block time sa GMA, sino host nila ngayon? Tama po yan. Tama po yan. Tess Renon. Ganun po talaga. Walang jowa pa o pag walang TBJ. Pero kung ako nga kasi, kung ako si Alosos, o-operan ko yung jowa pa ng malaki. Yung talagang pag-iisipan nila na manatili. Ayan. Nagsimula nga sila Tito Vic and Joey, ganun lang din eh. Dati silang student canteen, mga pamparami rin sila sa student canteen, tapos nagsulo rin sila. Humiwalay. Siyempre, nung una, kaya nga kwento ni Tito, di ba? Lugi yung producer nila nung una. Kasi nga, paano mo tatalunin yung student canteen? Sa una talaga, pwedeng hindi sila mananalo sa kala Tito Vic and Joey. Ganun talaga ang buhay. Ang showbiz, survival of the fittest yan eh. Hindi habang pa nun. Sabi nyo nga, 75 na si Tito eh. Sa tingin nyo ba, pag 80 na si Joey tsaka si Tito, kaya pa nila? Hindi na rin nila kaya yun. Kaso nga, hindi na si Jose kasi, hindi na siya uunlad pag lagi siyang second feeder kala sa Tito Vic and Joey. Hanggang malaos na si Tito Vic and Joey, malalaos na rin sila. Yun eh. Kulang sila ng lakas ng loob para banggain yung institusyon. Okay, punta na po tayo sa iba pang balita. Ito po, yung reaction po ng mga minority leader, no? Ang minority leader po sa House of Representatives, si Lagman eh. Naku, napakarami po nagalit. Napakarami po nagalit kay Lagman ngayon na mga kakamping at mga dilawan, no? Ito po ang pahayag ni Lagman. Lagman rejects Supreme Court challenge versus Maharlika bill. Only Congress can correct unwise law. Okay. Nananawagan kasi yung mga opposition, yung mga supporter, yung mga anti-Maharlika bill, na total natalo na sa Kongreso, iakyat natin sa Supreme Court, no? Iakyat daw nila sa Supreme Court. Sabi ni Lagman, alam nyo, siyempre matalino si Lagman eh. Nadala na siya eh. Naalala nyo nung yung nilapit nila yung anti-terrorism bill, anti-terrorism law pala, sa Supreme Court. Grabe po pagkapahiya nila kasi ang Supreme Court po kasi mga justice po yan, hindi po sila politiko, no? Iba po ang mga politiko magsalita kaysa sa mga justices. Nakita ko yun eh. Lahat kayang pagalitan ng mga Supreme Court justice. Wala silang pakialam. Hindi naman sila politiko eh. Sa politiko kasi kasama yung yung nag-grandstanding ka para sumikat ka, maboto ka ng tao. Yun yung kasama yun eh sa yung mga senador, 'di ba? Kapuna-puna yan, nag-grandstanding sila. Pero ito pong ito naman pong mga Supreme Court Justice, hindi po sila tumatakbo. Hindi po sila concerned sa tao.
no? Hindi naman sila elected eh. Nasa Supreme Court na sila. Wala na po silang ano. Talagang sa kanila, strictly, ano yung batas, ano yung sinasabi ng saligang batas, diyan sila nagbabatay. Kaya pahiya po yung ano eh, yung mga binabara-bara po nila yung mga abo-abogado na nagsasampa. Ganun pala ugali nila. Napakataas po ng Supreme Court. Ayaw nila ng mga paligoy-ligoy. Ayaw nila nung nagpunto ka ron para mag-grandstanding ka lang. Binabara kagad nila yung mga abogado na nag-grandstanding lang. Kasi wala silang pakialam sa tao eh. Kung ano sasabihin ng tao dahil sila strictly batas. May punto po si Lagman, no? Naranasan niya na kasi. Naranasan niya na yung anti-terror law, inakyat nila sa Supreme Court. Nakita niya na kung paano binaliwala yung mga argumento nila. Kasi ang Supreme Court, dahil nga pangunahin silang tumitingin sa batas, hindi yung mga trabaho titignan nila kung ito bang batas na ginawa ng Kongreso ay naaayon sa trabaho nila. Naaayon dahil ang paggawa po ng batas ay trabaho po ng mga senador at ng mga congressman. Kung yan po ay wala pong problema, dumaan po sa tamang proseso yung paggawa ng batas, hindi po pwedeng questionin ng Supreme Court yung nilalaman ng batas. Titignan lang nila kung ito bang batas na to ay walang nilalabag sa konstitusyon. Pag walang nilalabag, hindi nila pwedeng questionin kung ito ba ay malulugi o hindi. Ang question po naman nila sa Maharlika hindi tiyak. Di ba yung mga oposisyon, ano ba kinu-question nyo dyan? Sigurado ba yung kikita? Ikalawa nilang question, hindi ba nanakawin yan? O anong question dun sa konstitusyon? Wala pong question dun. Kaya yan po, no? Yan pong batas na yan, kung dumaan naman sa maayos, may first reading, second reading, third reading, nagbotohan sila at pinasa ng mga senador at congressman, hindi po pwedeng awatin ng Supreme Court yan. Sasabihin lang ng Supreme Court, ito ay constitutional o hindi constitutional. Pag sinabi ng Supreme Court na constitutional, mag-aaksaya lang po sila. Tama si Lagman. Pero dahil nga makikitid yung mga dilawan at mga kakamping, ang gusto nila, tutulan na walang humpay ni Lagman. Kaya sabi ng mga kakamping ngayon kay Lagman, putya, hindi pa nagsisimula ang laban, umaayaw ka na. Anong klaseng Liberal Party President? Ayan po, bukod sa kakarampot na lang ang Liberal Party, may utak nung siya ay chairman eh. Pag sinabi niyong, saan ka nakakita ng Vice President na may sariling zona? Si Leni Robredo lang yun. Di ba? Saan ka nakakita ng Vice President nakikipag-compete sa Presidente? Again, si Leni Robredo lang. Sino ba nag-utos dyan sa kay Leni? Di yung mga kapartido niya. Eto si Lagman, hindi nyo kayang utuin. Napahiya na siya sa Supreme Court sa anti-terror law. Kaya, ayaw na ni Lagman na mapahiya uli sa Supreme Court. Hindi ha? Alam niya naman na hindi pipigilan ng Supreme Court yan dahil maayos naman na naging batas eh. Okay, pwede kayo magkomento pero mamaya ko pa po mababasa yung mga komento nyo. Okay? Lahat ng komento nyo, wag lang bastos. Mababasa natin pagkatapos ko po ng mag-topic. Okay, samantala, ito naman po si Coco, ang minority leader naman sa Senado. Ito po ang gusto niya. Ibito ni Pangulong Marcos yung Maharlika Bill at ibalik sa Congress, sa Senado at sa mga congressman para makita nila maitama yung mga pagkakamali sa batas. Ito po ang
Gusto mo palang baguhin yung mga provision dyan, no? Coco Pimentel. Ito kasi ang problema mo eh. Bakit ibibito yan ni Pangulong Marcos? Eh siya nga nag-utos sa inyo, sa congressman at mga senador, na ipasayang batas na yan. Siya nga nag-utos si Pangulong Marcos eh. Bakit niya ibibito? Ikalawa, may gusto ka palang baguhin. No, sabi niya kasi ibalik daw sa Congress. Bakit ibabalik? Para babaguhin nila, ayusin. Gusto mo palang ayusin eh. Bakit umabsent ka nung panahon ng period of amendments? Yung pwede kayong magbago. Kaya nga nabago, 'di ba, dati? Yung original niyan kasama yung SSS at GSIS. Dahil yung mga senador na ayaw nung isama yung SSS, katulad nila Bato, nila Cayetano, tsaka ni Tulfo, at iba pang senador, ayaw nila, no? Ayaw nila yung SSS, GSIS na masama sa Maharlikapan. Kaya nabago. May gusto ko palang baguhin, bit ka umabsent. Ngayon, nangangatwiran sila. Ito, patawa to nangangatwiran sila ngayon na mga ungodly hour. Bakit daw magbubutuhan ng ungodly hour? Di ba mga ganon? Kasama niya nangangatwiran na hindi bumoto si kami Mr. Hart Evangelista ko, nakalimutan ko na tuloy ang pangalan talaga. Yung asawa ni Hart, di ba? Nangangatwiran din. Akala niya raw hindi magbubutuhan dahil meron siyang panukala. May panukala ka palang gustong pag-usapan eh. Bakit ka umabsent? Alam niyo mga kapatid, no? Kung kailan kayo kailangan, ang sinasabi paulit-ulit dito si yung asawa ni Hart. Paulit-ulit siya na yung viability, financial viability, because of financial viability, paulit-ulit yan sa mga interview niya sa press. Gusto mo pala yung i-test ang test of financial viability. Kaya daw akala niya hindi magbubutuhan dahil hindi pa raw nasasalang yung test niya financial viability. Bakit ka umabsent? Alam mo yun yung pinag-uusapan. Present ka sa lahat ng mga nag-i-interview sa press. Bakit pina-priority mo pa yung press? Samantalang ang tunay na labanan sa Senado. Ikaw, hindi ka senador para mag-ikot ka ng press. Putya, kung saan natin siya nakakita. Because of financial viability, lahat ng channel, napipicture ka yung financial, kung ano man yun. Hindi nga po eh. Akala nila, pag hindi sila dumalo, i-consider sila na, teka muna, wala sila, yung asawa ni Hart, wala. Wag na muna natin ituloy ito. Hindi po ganun ng Senado. O, di ba? Ngayon, bakit? Kino-question siya eh. Iyan yung problema nyo ngayon. Miski sa mga kakamping at sa mga dilawan, kino-question yung mga moves nyo. Kaya sa kanila, ang tunay na oposisyon lang pati si Nancy Binay. Kung hindi ka pala sang-ayon, ba't hindi ka bumoto na no? Maganda yung punto ng mga kakamping eh. Kasi ngayon, naghahanap sila ng tunay na kakampi nila. At na-realize nila yung mga inaasahan nilang kontra sa Maharlika, iba po yung purpose. Kaya kumukontra, tinatantya nila kung maraming mga taong kontra sila. Depende. Depende sa tao. Di ba? Okay. Dito na tayo sa di umano.
May paliwanag po si DOJ Remulla, DOJ Secretary Remulla. Anong tawag doon? Intelligence report. May intelligence report na nagbayad daw po ang kampo nitong nila Tebes. Partikular, yung ang nagbayad pa raw, tinukoy niya, yung abogado di umano. Ang nagbayad di umano ay yung abogado ni Miranda ba yun? Yung isa sa mga mastermind. Okay. Na pinabulaanan agad, no? Pinabulaanan agad. So, ang sabi niya, kaya sabi ni Remulla, nagbayad daw ng tigi 8 million. Binayaran tong mga suspect ng 8 million para ibaliktarin nila yung una nilang pahayag na si Marvin, ano na nga? Nakakalimutan ko lagi yung pangalan. Teka muna. Para tayo sigurado. Titignan ko lang yung pangalan kasi mahirap na. Baka magkamali tayo. Okay. Marvin Miranda. Yan. Ang nag-facilitate daw po ng bayaran na 8 million ay walang iba kundi si former Justice Undersecretary Reynante Orseo na siyang abogado ni Marvin Miranda. So ayon kay Remulla, di umano ang pagbaliktad na ito ay naganap matapos pong makulong si Marvin Miranda, no? Na siya po yung tinutukoy na mastermind ni Remulla na director at casting director. Okay. Kaya parang buo na yung kwento. Doon daw nagsimulang magbaliktaran yung mga nang nakulong si Marvin sa pamamagitan ng kanyang abogado na opera na bigyan ng tig 8 million. Kaya bumaliktad. Mabigat na akusasyon yan. At yan po ang sinabi nitong si abogado ni si Reynante Orseo na dating Justice Undersecretary. The imputation that I offered 8 million to the accused in the Gami murder cases to recant their affidavit is based on the Secretary's information he received. Yan. This is purely hearsay. Ayan po yung sinabi, no? Hearsay. At sinabi niya pa kay Remulla na bilang abogado, masama po na akusahan mo ang iyong kapwa-abogado ng ganyang mga akusasyon nang wala kang sapat na ebidensya. Masama pala yan. Parang takalay reaction ni Badong. Masama pala yan. Ito naman kung totoo po yan, kasi may kontra-akusasyon ang sinasabi ng mga abogado ng mga suspect, hindi totoo yung binibintang sa kanila na dahil sa 8 million kaya nagre-recant o kaya bumabaliktad ng mga statement. Kaya daw bumabaliktad in the first place, kaya po sila gumawa ng mga statement laban sa mga mastermind na sinabi nila nung una, dahil nga po sa akusasyon naman ng mga suspect na sila po ay tinorture, pinahirapan para gumawa ng mga testimonya laban nga rito kay Congressman Tebes. O in fairness, yun po yung sinabi nila, no? Ngayon, may dalawa tayo ngayong pinag-uusapan, no? Sa isang banda, sinasabi na kaya sila gumawa ng affidavit para idiin si Miranda at saka si Tebes dahil sila ay tinorture. At sa kabilang banda naman, sinabi kaya sila bumabaliktad dahil binayaran sila na 8 million. At kapwa nagsasabi na illegal yung ganon, no? Illegal na torturein, kaya humihiling sila na mapalaya na dahil tinorture lang sila. At illegal din yung sinasabi na pagbintangan sila na merong bayaran. Sa contrary, illegal din po yung sinasabi na na nagbayad sila. Okay.
Ngayon, para ma-resolve po yan, kasi syempre, tagapanood lang kami, hindi namin alam kung sino nagsabi ng totoo eh. Para po patunayan nyo na totoo yung sinasabi nyo, bakit hindi nyo idemanda si Remulla, yung mga nagsasabi na, kasi sabi nung abogado, masama daw yung ginagawa ni Remulla na magbintang. No, ayan, ulitin ko lang. The imputation that I offered 8 million to the accused in the Gamo murder cases is purely hearsay. Ha? At ito po ay aware dapat si Remulla. Ayan, Remulla is supposedly aware of such a statement is devoid of evidentiary weight or probative value. In fact, the new Lawyers Code of the Professional, yan, prohibits the imputation of misconduct and non-posting. O, yan po. So, sa bagong Code of Professional Conduct ng mga abogado, bawal pala yung ginawa ni Remulla na magbintang na walang ebidensya. Kung bawal po, di-demanda nyo para maniwala kami. Sa kabilang banda naman, kung talaga nagbayad itong sa pamamagitan ni Reynante Orseo, bakit hindi demanda ng DOJ yung abogado na nagbayad dito sa mga to para malaman namin kung sino nagsasabi ng totoo? Meron lang kami. Di ba? Nag-akusasyon kayo at kontra-akusasyon. Pero walang nagsasampahan ng kaso. Kung ako sa inyo, para patunayan ko na ako nagsabi ng totoo, pareho kayo nagbibintang ng illegal eh. Bakit hindi kayo magdemanda sa bawat isa? Yan lang po ang ating apik para sa araw na to. At alam ko po na kayo ay kating-kati na dito po sa mga inyong mga komento at sa inyong mga katanungan. Bukas na po ang ating himpilan para sa inyong pagtatanong at sa inyong mga komento. Kahit na ano po,